Habang kami ay naglalakad papuntang Talon, sa gawing kanan may naririnig nga ako ng mga sigawan ng mga tao. Kaya naman amin itong pinuntahan para alamin kung ano ang meron. Habang kami ay palapit ng palapit, lalo akong maraming naririnig. Sa puntong ito, dito ako nagulat at namangha. Ano kaya, Ben? Iya, basic. Uy, ang ganda. Imens ha, ingatan mo Ben. Ay, may dam na. Ito pala ang dahilan kung bakit marami tayong naririnig na boses dito sa lugar. Marami palang naniligo dito. Bukod sa napakalinaw at napakalamig na tubig. At hindi rin ganun kalakas ang agos para sa mga gustong magtampisaw. Ito nga pala ang sinasabi kong isang ruta. Kung sakaling 4 wheels or motor ang daladala nyo, pwede kayo makapag-park dito. Tumatagos ang bagong kalsada na ito papuntang Maragondon, Magallanes Road. Pero itong irrigation na yun, sir, bago lang ginawa yan? Oo, bago lang yan. Renovation. Ah, okay. 374 pa lang. Ayon nga kay Sir, matagal na itong dike at nasira nga ito nung bagyong Christine. Kaya ito ang dahilan kung bakit siya inayos. Dito nga sa bandang itaas, matatanaw natin ang kagandahan ng ilog. Kung sakaling first timer ka at napadpad ka sa lugar na ito, hindi mo nga aakalain na sa Cavite ka. Ang alam kasi ng mga karamihan na ang Cavite, puro mga subdivision na lang. Unang salta ko nga dito, ako'y nagulat. Syempre may kasamang pagkamangha. Dito nga pwede maligo ang mga bata dahil sa linaw at babaw ng tubig. Pagkatapos nga sa dam, dumiretso na kami sa Malibik-libik. Ganitong klaseng daanan nga ang sasalubong sa inyo. Mga naglalakihang bato at nakaharang ng mga kahoy. Ingat kayo. Itong nakaharang na kahoy, marami nagsipagbagsakan. Alam ko dati, dito may malaking bato bago ka makapunta doon sa falls. Pero ngayon, wala na. So I think ito yung bato na nakaharang dati. Ito. So ngayon, dahil sa bagong Christine, kaya siya nawala sa pwesto. Kita niyo yung mga bato, mga lobby. Napakalaki. Kaya naman kapag na-develop talaga itong falls na to, maraming pupunta. Kaya? Ayan o. Kita nyo itong bato mga lodi. Napakadelikado dito. Ingat-ingat kayo pag pumunta kayo dito. Ito ang dahilan kung bakit ko sinasabi na wag na lang kayong magdala ng mga bata or kaya matatanda. Kapag nais yung puntahan ang falls na ito, galing sa parking maglalakad kayo ng pababa. Siguro mga 30 minutes na lakaran. Tapos bago ka pa makarating ng Talon, etong napakaraming malalaking bato ang tanging daan papuntang falls. Wala ka rin ibang makakapitan dito kundi mga bato o kaya naman mga sanga ng mga kahoy. Sa bawat kapit mo dito, siguraduhin mo lang na matibay. Kitang-kita nyo naman kung gaano dito kadelikado. Marami-rami na rin ang nakakaalam dito sa Talon. Ito nga ang pinagmamalaking yaman ng Bailen. Sana dumating ang panahon na matuunang pansin ang lugar na ito ng gobyerno at ma-preserve bilang tourist attraction. Bibihira na lang ang ganitong tanawin lalo na sa Cavite. Bago pa namin marating ang bunganga ng Talon, ganitong akyatan na naman ang mangyayari. Hawak dito at hawak doon. At pagalingan na nga lang sa diskarte. Noong nasa itaas na kami sa lugar na ito, natanaw na nga namin ang pinakabunganga ng Malibik-libik. Pagmasdan nyo kung gaano siya kaganda. At dito nga may nakasulubong tayo na pabalik na. Wala kang ang ibang maririnig dito kundi huni ng ibon at lagaslas ng tubig. Habang kami ay palapit ng palapit, siya namang lalong pahirap ng pahirap. Ito nga lang ang tanging mahahawakan sa daan. Pero kapag narating mo na ang ibaba ng falls, siguradong sigurado tanggal ang mga pagod nyo. Marami na nga akong napuntahang mga talon dito sa Cavite. Pero ito ang bukod tangi. Bukod sa thrill at adventure, sobrang nature trip pa talaga dito. Kung mapapansin natin sa malapit, napakalawak nga ang bunganga ng Talon. At kapag tumingin ka naman sa itaas, makikita mo ang nagtataasang dalawang talampas. Sabi nga nila, may lalim nga ito ng 20 feet. At pagdating mo nga sa ibaba, napaka worth it naman talaga. Sa kabila ng mga hirap at pagod sa pagpunta. So welcome to Malibik-libik Falls. Ayan mga lodi. Ito yung sinasabi ko sa inyo na napakagandang falls dito sa Bailen, Cavite.
Isa sa mga napansin ko dito mga lodi, itong napakalaking bato na to. Ayan. Dati kasi dito yan nakapwesto. Kung mapapansin dito mga lodi, ano, napakalaking mga bato dito sa area na to, wala. Kasi nung time ng Bagyong Christine, dito maraming bato to rito. Diyan may bato yan. Dito sa area na to ngayon, napapansin natin wala na. Tsaka yung mga bato rito umurong. Kung may drone lang tayo mga lodi, malamang kita to sa taas. So ito yung nakakalungkot ito mga lodi. Sa ganda ng talon, marami na yung nakakaalam, marami na yung nakakapunta. Ito yung negative, mga basura. So sayang yung ganda ng talon. So sana sa mga pumupunta rito at yung mga balak na pumunta, yung mga basura na dinala natin, kung po pwede, dalhin natin pabalik kung saan tayo galing. So katulad nito, kapag lumakas yung tubig, nagkaroon ng bagyo, itong mga basura na to pupunta sa ilog, magkakaroon ng baha, at pagkatapos sa mga ilog, dagat. So nakakalungkot mga lodi. Sa kabila ng kagandahan ito malibik-libik, ay nasisira na dahil sa mga basura.